Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa sempapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man sagot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntahan, pakipagtalakayan, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Kayo po'y nakikinig mga kabayan sa inyong palatuntunan. Rapido ni Alan Season dito lamang po sa himpilang IWRR, International Web Radio Rapido. Hindi na ho natin patatagalin pa, makabayan ko. Kung naisunin yung makibahagi ho sa ating palatuntunan, inaanyayahan ko po kayo na tumawag ho sa ating mga linya ng telepono o sa ating cellphone line or mag-comment ho kayo sa ating comment section dito ho sa IWRR. Alam mo ninyo, sadyang nakakabahala ho itong sitwasyon ho natin. Yung patuloy ho na pagsirit ng presyo ho ng gasolina, krudo. Mga kaibigan, away-away ho tayo. Baka pati asin mga kabayan, hindi mo na kailangan o hindi mo na kayang ibigay sa iyong kapitbahay. Bagoong. Kahit nagabutil ho ng bawang, baka hindi mo na makaya ipahingi. Kasi mataas na ho mga kabayan ko ang bilihin. Pataas ng pataas hanggat hindi natatapos iyang giyera ng Ukraine at ng Russia o Russia. Mga kaibigan, bakit ayaw makialam ng Amerika? Yun ang katanungan lagi. Hindi naman ho ganun kadali mga kabayan ko. Hindi po pwede na maging bara-bara ho ang Amerika sa ganyang sitwasyon mga kabayan. Mahirap ho kung bara-bara. Saan nakikita ko rito mga kaibigan kung bakit ayaw ho makibahagi sa gerang Amerika ng pisikal? Kasi hindi pa nagpapadala ng kanilang tauhan mga kabayan. Hindi pa. Pag nagpadala ho yan mga kaibigan, yun yung hamon ni Putin . Yung presidente ho ng Russia, sige na, sabi niya, binubuyo nga niya . Gusto niya, gera na. World War III. Yun ang gusto na ni Putin, mga kabayan. Matindi. Siguro sabi niya, isakripisyo ko na lang tong tapang na ito. Larga na. Hindi na iniisip ni Putin. Yung mga kababayan ho niya or mga tao ho niya, mga kaibigan sa kanilang lugar. Hindi na ho yan . Or maaring iniisip niya kamo, may mamatay sa atin, paano kung nanalo tayo? Di tayo ang hari. Tatalunin natin ang dambuhalang Amerika. Yun ang po pwede ho dyan na
ah, iisipin, mga kabayan. Pero sa totoo lang ho, mga kabayan ko, sabi ni Biden, si President Biden ng Amerika, hindi niya hahayaan na magkaroon ng World War III. Kaya ang ipinapadala lamang ho ng Amerika ay yun hong mga armas pandigma. Yun ho ang pinapadala ng Amerika. Hindi siya nagpapadala ng tao para makipaggyera dun sa Russia, mga kabayan. Hindi ho siya natatakot yung Amerika to fight. Ang ikinakatakot niya, yung mabubuwis na buhay sa buong mundo. Yun ho. Kasi ang sabi ko nga, kapag pumutok ang nuclear bomb ng Russia, mabuti kung isang putok lang ho yan, kadami ho yan. Magugunaw ho tayo, mga kabayan. Hindi ho natin alam kung ano ang kahinatnan ho niyan, mga kaibigan. So, aburido ho itong si Ukraine President, si Volodymyr, President Volodymyr Zelensky. Mga kabayan, hinihintay ho niya na makialam ang kanluraning bansa, Western country. Hindi ho makikialam ng ganun-ganun lang, mga kabayan. Ito hong union ng Western country, mga kaibigan, nag-uusap din ho para sa kapakanan ho ng nakararami, hindi lamang sa kapakanan ng Ukraine. Ito yun kung ang mapapahamak ko, mga kabayan, 10 bansa, 20 bansa, 50 bansa, or world, hayaan laang na mapahamak yung iisang bansa. Yun hong kwan dyan, sistema ho dyan, mga kabayan ko. Unless siguro, makalapit ka kay Biden, sakalin mo si Biden. Si Putin. Kung ganun ang sitwasyon na pupwede kang makagawa ng paraan, kung makakalapit ka kay President Putin, Vladimir Putin, pupwede siguro yan. Tusukin mo ng ice pick. Hostagein mo. Babalahat ng mga armas ninyo. Kamo sa Russia. Tutusukin ko ng ice pick itong lieg o barbecue stick, itong ngalangala ng presidente ninyo. Pwede siguro yan. Kung merong taktikang magagawang gano'n na pwedeng i-order nitong si Putin para isalansa ng mga armas at walang magpapaputok. Ceasefire. Pwede ho yan. Pero hanggat si Putin, mga kabayan, nababakod ng kanyang mga sundalo, mahirap ho, mga kaibigan, na pahintuin itong gera. Napakatapang ho ni Biden, ni Putin, mga kabayan ko parang atat na si Putin na magkaroon ho ng World War III. Yun hong basa ko Ang tapang-tapang ho niya, mga kabayan ko. Parang nga namumuyo Binubuyo ho niya yung Western countries, mga kabayan ko, na gumalaw na. Ayaw ho ng alyansa na gano'n. Nagtitimpi ho, mga kabayan, ng alyansa ng Western countries. Kasi hindi ganong kadali, mga kabayan. Ngayon, hanggang kailan kaya magtitimpi ang Western countries? So yun ho ang kaabang-abang at yun ho ang grabing yung bagang pangamba sa buong mundo, mga kabayan. Kung hindi na kinaya ni Biden or yung alyansa ng Western countries at gera na, maghanda-handa na ho tayo ng hukay. Doon ho tayo magtago. Hindi lang hukay.
Maghanda-handa na ho tayo ng pagkain ho natin. Tiyak ho yan, mga kabayan ko. Hindi ho natin alam kung ilang araw, ilang buwan, ilang taon ho sisiklab ang giyera. Kung umabot ho ng 1 taon, 2 taon ho, mga kabayan, na giyera, another pandemic ho yan. Pandemya na naman. Talagang ang mangyayari ho dyan, mga kabayan, lalabas o mga tulisan. Kanya-kanyang hatak ng buntot niyan. Mabuhay mo lang ang pamilya mo kapag gera na ho, mga kabayan ko. Yung kalabaw ng kapitbahay mo, magiging kalabaw mo na Siyempre, wala nang batas nun Pag World War III, mga kabayan, wala na hong batas. Wala nang pwedeng pairaling batas. Ano na ho yan? Talagang lawless na ho. Yun ho mangyayari. Tingnan mo mga Hapon nung araw. Hindi ho ba? Ayon dun sa history, mga kabayan ko. Kung anong gustong nakawin, even mga Kastila noon, kung anong gusto nila, makukuha nila. Kung sinong gusto nilang patayin, papatayin ho nila. Kung manggagahasa ng Pilipina, mga kabayan, ganun na lamang ho kapag makapanggahasa itong mga to. Ganyan na ho, mga kabayan, ang pwede mangyari ho sa atin kapag nangyari ho yan. Kaya iniisip ho natin, hindi pala ganun kadali na si Biden ng Amerika ay mag-i-issue ng order na pasukin na ho ang Rusya at makipaggera ho tayo. Hindi ho. Ginagawa ho ni Putin ang lahat ho, mga kabayan para protektahan at ipreserba yung kanyang kapangyarihan. Yun ho. Ipreserve ho niya. Nasimulan ho niya na magpakilala as Putin, Vladimir Putin, na may yagbol, mga kabayan ko. So, hindi ho hindi ho ganun kadali na gumawa ho tayo ng hakbang, mga kaibigan. Kaya ang Amerika ho ay hindi rektang sasabak sa gera ho ng Ukraine at nitong Russia. Kaya pag nag-order na ang Amerika, that will be the time start na ito kanyo ng World War III. Well, hari nawa, hindi ho tayo dumating sa ganun, mga kabayan ko, na magkaroon ho ng World War III. Mabigat ho yan, mga kabayan. Magbabalik po ang inyong palatuntunan. Standby! Ang Dagupan Tipid Computer Center, mga kaibigan, meron hong sales and services. Dealer ho ng CCTV, laptop, at computers. Kung pwede ho ninyong pa-upgrade ang mga computers ho ninyo, pumunta lamang ho kayo dyan sa tanggapan ho o sales center ng Dagupan Tipid Computer Center. Yan sa MH Del Pilar, Dagupan City. Banggitin lamang ho ang pangalan ng inyong rapidista, Rapido Alan Season, na magkaroon ho kayo ng diskwento. Magandang umaga sa mga guests ng One Alo Pyramid Resort. Yan ho sa Barangay Kabanbanan sa Manawag, Pangasinan. Good morning, good morning. Ang One Alo Pyramid Resort ay meron hong naglalakihang swimming pool. May mga magagarang bedrooms. Sa murang halaga, makipag-ugnayan lamang ho kayo kay Mon Leonor o kaya kay Abigail Tique. Sabihin lamang din po ninyo na napakinggan ho ninyo kay Rapido Alan Season nang sa ganun ay magkaroon kayo ng diskwento. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Marigold Book Store. Mga bata,
Baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sila itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Hoy mga kabayan ko, meron na ho tayong 22 sandali makalipas ang alas 8 ho ng umaga sa palatuntunan ho natin. Every morning ho, napapakinggan na ho ninyo ang inyong Rapidista Rapido Alan Season. Tuwing alas 8 hanggang alas 9 ho ng umaga at susundan ho yan ni Rapido Atong Remogat. Kasama si Rapido Bingo Lucasan. Ito nakikita nyo rito mga kabayan ko. Yan, nasa taas na yan. At IWRR Channel. Yan ho yung ating Facebook page. Yan ho, hanapin ho ninyo every morning. At i-share ho ninyo ha, i-share nyo. Para yung mga kamag-anak ho ninyo na nasa malalayong lugar din ho ay makapakinig ho ng mga balita sa pamagitan ho ng ating palatuntunan. Nako, sa totoo lamang ho mga kabayan, may estilo ho yung mga politiko ho ngayon. Hindi lamang ho sa national, pati sa local. Yung mga mayayamang politiko, nako, ang estilo ho nila mga kabayan sa vote buying, GCash na, GCash. Grabe! Wala na hong bibihira na lamang ho. Yun hong umiikot mga kabayan para magpamudbud ho ng salapi. Ang style ho nila mga kabayan, umiikot ho sila ngayon. Tinatanong kung may GCash ka. Kaya mag-GCash na ho kayo. Ganun na pala ngayon. GCash na makabayan. Vote buying via GCash. Katindi. Akalain mo, wala nang face-to-face para bigyan kayo ng pera. Siguro meron pa rin manaka-naka na po pwede mangyaring gano'n. Pero anong GCash mo? Yung secretary naman o yung bata ng isang politiko, yun ang nagtatong, inililista. Anong pangalan mo? Anong GCash mo? Ayun. So asahan mo ha, darating sa iyo. Ganun mga kabayan ko. Ay matindi. Yung iba ho, hindi ho GCash. ATM, automated machine mga kabayan. Ikukuha ka ng automated machine. Ibibigay sa iyo yung card. Yung ATM, ibibigay sa'yo. Ang pondo lamang ho nun ay 100 pesos. Mga ganon. Kasi may mga bangko ngayon na idinidil ho. Automated machine, yung deposit, 100 pesos. Dati 500 Hindi ka pwedeng maglagay ng 100 lang. Ngayon dahil sa volume, papayagan ho. So ikaw naman na mayroong automated machine, aalagaan mo yun. Para hindi magsara, hindi ho ba? Lalagyan mo ng pera ho yun, mga kabayan, i-maintain mo. Maintaining balance actually yung ilalagay na 100 pesos. Kapag tinanggal mo o ginamit mo yung 100 pesos, magsasara ho yung ATM mo. Mawawala na ho yun, mga kabayan, hindi mo na magagamit. So you have to maintain that 100 pesos. Lalagyan ho ng pondo yan kapag malapit na hong eleksyon. Kunwari, isang bangko lang ang pinuntahan ni kandidato. Si kandidato, sasabihin niya, ito, Mr. Manager, lagyan mo ng tig 1,000 ang bawat ATM na in-enroll ko sa'yo. So, lalagyan niya ngayon. Kukontakin niya lahat yun, yung nabigyan niya ho ng ATM. Sasabihin niya, meron na, bayad na kayo ha, meron na kayong ATM. Nalagyan ko ng tigo 1,000 ho kayo. Depende kung ilang kayo. Meron sigurong 2,000, lalagyan ng ganun.
Ganyan ho ka-high-tech ngayon, mga kabayan, ang bilihan ho ng boto. Ay, Santissima. Ay, matindi. Ay, kung nung araw, pati yung mga chismosa mga kabayan ko, ay makikita mo lang sa harapan ng store, sa tindahan, ano ho, or nandyan ho sa isang waiting shed. Eh ngayon ho mga kabayan, ang mga chismoso at chismosa, yan ho mga kaibigan ay nagtayo na ho ng group chat. Naka-group chat na rin ho. Eh yung mga chismosa, mga putahin ang ina nyo. Talag high-tech na ho mga kabayan ko. Eh, ganyan ho. O ngayon, ito hong ATM card mga kabayan na sinasabi ho natin. May mga kandidato na nangangako na 3,000 ang matatanggap. ATM at saka itong GCash. Yung GCash mga kabayan ko, sa totoo lang yan ho ay natuklasan ho namin dyan sa National Bureau of Investigation na nahahak din ho. Nahahak. May mga nagrereklamo sa National Bureau of Investigation na nahak ho yung kanyang GCash. May pondo yung kanyang GCash na mahigit 10,000. Eh, nung madiscover ho niya, makabayan, wala na ho yung 10,000 ho niya. Nahak na ho, makabayan. At mahirap i-monitor kung sino ho ang nakahak, sino hong nakakuha ng kanyang 10,000 pesos. So, mahirap din ho yung meron hong GCash na pupundohan ho ninyo ng marami. Siguro ang pondo lang ho, okay lang ho siguro. Yung 10,000 below, pwede ho yan. Pang-emergency lamang ho yan. Pero kung magpopondo kayo ng sandamakmak na salapi mga kaibigan, don't do that. Huwag niyong gagawin ho yan. Nanakawin ho yan. Mai-scam ho kayo dyan. Meron hong hacker mga kabayan ko. So, yun ho mga kaibigan. Malaki ho ang bigayan ho. Lalo na ho sa mga mga lugar may mga dambuhalang kandidato. Eh, papalo ho ng 5,000 pataas mga kabayan ko. Eh, sa Dagupan nga ho, ang sabi ho nila mga kaibigan, this time, baka pumalo ho ng 10,000 bawat kandidato o bawat botante. Nako, eh kung papalong ganun, eh kasi nung nakaraan, ang sabi ho ng mga tumanggap mga kaibigan, may tumanggap ho ng 7,500 sa isang kandidato. Eh namamangka ho yung mga namamangka ho yung mga botante. Kukuha sa kaliwa, kukuha sa kanan. Eh kung ganun lang sana sa Peace Covenant, eh kasama ho yung pinag-uusapan na huwag magbigayan. Pero hindi rin mangyayari. Kung anong man yung Peace Covenant na yan, I doubt. Eh kasi kung nakipag-Peace Covenant ka, kasama ang peace, kasama ho ang gastusan na walang vote buying, kasi kasama naman ho yan sa alituntunin ho, na nasa rules ho yan ng Commission on Elections. Meron ho sinasabi na gastusin lamang bawat kandidato. Noon, 3 pesos nga lang, bawat kandidato, o bawat botante, ang dapat na magastos mong makabayan. Ngayon, kung alam ng katunggali mo na ikaw ay abider, totoo na sasang-ayon ka dun sa napag-usapan na wala nang gastos-gastos, sasamantalahin ho nung kabila. Kapag na-monitor namin ng isa, ay hindi pala marunong sumunod dito Eh ako na rin, gagawin ko na rin. Eh ganun ho mangyayari mga kabayan ko. Magtataas na rin ho ng presyo. Bidding yan mga kabayan Ang politika, bidding. Eh kaya sa ngayon, ang sabi ho sa Dagupan, baka nga umabot ng 10,000 ang bawat ulo. Matindi. 10,000. Magbibid. Itong mga kandidato. Eh, tinuturuan ho lang natin mga kabayan ko. Itong mga politiko na mangurakot. Tinuturuan ho natin kapag tinatanggap natin iyang kanilang mga salapi, mga kabayan. Huwag ho kayong maghanap ng serbisyong maganda pagkatapos ng eleksyon sapagkat ang isipin ng mga yan,
yung bawi. Kailangan mabawi ho nila yung milyones na ginastos nila. Mauuna sa unang 2 taon ang kanilang bulsa. Baka nga todo pa Manakanakang proyekto lamang ho ang gagawin ho ng mga yan, makabayan. So, mas mabuti na sana meron kayang may kaya sa atin na bibigyan kayo hindi mo tatanggapin. Kung kakayanin ho nating lahat yon, na bibigyan kayo, wag na. Ibayad mo na lang yan sa kwan o pambili mo na lang ng gasolina mo para makaikot ka. Pwede ho yun, makabayan ko. Kaso, palago ng palago ang bilang ho ng mga botante, palago ng palago ang kantidad ho ng perang ginagastos ho ng mga kandidato sa ating mga kababayan. Kung ganun ay mas grabe rin ang increase ng pagnanakaw na gagawin ho ng ating mga politiko. So sana ho, hindi na ho mangyari ho yan mga kaibigan, na pahirap ho sa ating bayan. Hayaan ho natin sila magtunggali na wala hong gastusan. Alam ko ho na imposible itong sinasabi ko. Imposible. Kasi hindi naman ho natin mahikayat ho lahat Unless nahuhuliin ang sinumang botante na tatanggap ho ng salapi. Kaso ang hinuhuli ho mga kabayan, yung mga kandidato na namumudmud ho ng pera. Tignan ho ninyo. Yung huling 3 araw, pamudmudan ho ng pera mga kabayan ko. Iikot ho dyan ang mga kapulisan. Iikot ho dyan ang National Bureau of Investigation. Bubulabugin ho. Yun ho bigayan na yan mga kabayan ko. Marami hong mahuhuli ho dyan, makakasuhan ho ng vote buying. Pero yun hong nagbenta ka ng kanyang boto, dapat kasuhan din. Parang hindi ata malinaw yun dun sa batas. I stand to be corrected I-review ko nga. Kung may parusa dun sa taong tumanggap ng pera mula dun sa kandidato, dapat meron. Para yung mga botante, madala ho. Hindi na ho tatanggap mga kabayan ng salapi mula sa kandidato. Maganda ho yan. Actually, matutuwa rin yung mga kandidato, mga kabayan ko, kapag meron hong batas na ganun, na dapat huliin ang sino mang tatanggap ng salapi. Di ba? Talagang pag hinuli mo ho yan, mga kabayan ko, nako, kagaling nga naman. Kapag ganyan na ho ang nangyari, mga kaibigan. Magbabalik po ang inyong rapidista, Rapido Alan Season. Ito ang IWRR, International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapay bulog worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radyo Rapido. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget.
Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Computer Tipid Center, mga kaibigan, ay nandyan ho sa MH Del Pilar, Dagupan City. Sila ho ay nagre-repair ng mga lumahunin yung computer o nag-upgrade. Meron din ho sila mga brand new computers. Pwede ko yung pumunta ho riyan, pwede kayong pumunta at sabihin lamang ho ninyo, napakinggan ho nyo rito kung kayo bibili ng computer sa kanila. Meron din silang surplus sa murang halaga. Hanapin ho ninyo si Sir Roque. Okay? At huwag niyong kalimutan na banggitin ho ang IWRR or ang inyong lingkod nang mas ganun ay magkaroon ho kayo ng diskwento. Ganon din ho yung One Alo Resort, One Alo Pyramid Resort dyan sa Barangay Kabanbanan sa Manawag, Pangasinan. Magandang umaga, Nalin Medina. Ganon din kay Bea. Inaanak na Bea. Magandang umaga sa iyo, Iha. Good morning, Pare Alan. Mabuhay ka at sana magkaroon ka na ng live sa radio station. Ayoko na. Tama na ito, pare. Maganda ito. Wala nang magpapahinto sa atin dito sa ating sariling istasyon. Wala nang magpapahinto sa atin. Dito na lang ko, Padre. Magandang umaga, paring Raymond Leo Madrid. Kumusta yung manok natin dyan? Sa Lingayen. Si Insan Compadre Jose Roderick Season Javier, a.k.a. Jing Javier. Yung presidente ho namin sa Pangasinan Shooters Association Incorporated, Pisay. Good morning ho sa inyo. Hindi ako makaget over dito sa pagtaso ng presyo ng krudo, mga kabayan. Halos hindi na ako lumalabas eh. Kung hindi ho importante, mga kabayan, halos hindi ko nagamitin yung mga sakyan natin dito. Mahal eh. Pupunta ka lang ho sa bayan, mga kaibigan ko. Magbisikleta na lang ako. Magkabayo na lang ho ako. Kasi talagang mataas ho ang presyo ng gasolina. Biro mo, pupunta ka ng Dagupan. Ilang kilometro ba ito? Dagupan hanggang dito sa estasyon, mga kabayan, nasa 10 kilometers. Mga ganyan, 10 kilometers ang layo. Wala pa. Baka 8 kilometers ka mo na lang. Magbalikan ka, mga kaibigan. Di tinamaan ka na ng less than 100 pesos. Depende sa sa gamit mong sasakyan. Kung gamit kong sasakyan ho, yung sports car, nakaw, laklak. Lalaklakin ho yan, mga kabayan. Ngayon, mga kabayan ko, yung patuloy ho na pagtaas ko kasi ng gasolina, alam naman ho natin, sinabi ko na ho sa inyo kanina, dahil nga ho sa gera, mga kaibigan, epekto ho ng gera ho yan. Pumalo ho sa, nakaraan, pumalo ho sa $130. $130 bawat bariles. Kada bariles, mga kaibigan, ng krudo. At sinasabing tataas pa. Dahil ipinagbawal ho, mga kabayan, ng United States at Britanya yung pag-import ng langis na galing sa Russia. So, kung minsan, negosyo din, Negosyo din. Hindi mo bibilihin yung gasolina ng Russia. Pero, alam mo ninyo bakit? Sa ganitong panahon, magbebenta ba ang Russia ng gasolina nila, krudo nila? They will not do that. Mauubusan sila eh. Gera ito, hindi nila alam hanggang kailan ang gera eh. Hindi rin ho magbebenta yan. Kaya yung sinasabi na ipinagbawal ng Amerika at ng Britanya na mag-angkat tayo ng gasolina mula sa Russia, yung Russia mismo tatanggi.
na magbenta sa atin. Kasi gagamitin ho nila yung gasolina ho nila, mga kabayan ko. Humihirit po, mga kaibigan, ng... ito, epekto ho ito, yung dagdag na sahod sa mga empleyado, dagdag na pasahe sa mga pampasaherong transportasyon. So, yun hong mga mamumuhunan ngayon, mga employers, takot na rin ho Natatakot. Sapagkat maaaring bumagsak ang kanilang negosyo. Dahil sa nangangambang pagdagdag ng pasahod hindi naman tumataas yung maaring income. So magsasara ang mga kumpanya. So that will be the effect, mga kabayan ko. Marami hong magsasara na kumpanya kapag nangyari yan. So mabigat napasanin ng sandaigdigan, mga kabayan, itong problema natin ngayon. Kamakailan 12 pesos yung itinaas ng kada litro ng diesel, mga kabayan. Yun mga jeepneys natin, diesel yung mga yan. Kaya nga sa taas ng gasolina siyempre, itatas din yung pamasahe, mga kabayan. Ngayon, pag tinaas mo ang pamasahe, magtataas ka rin ng presyo ng produkto para meron kang pamasahe. Kung hindi, pupunta na lamang din sa pasahe yung income mo kung hindi ka magtataas. Ayon mga kaibigan sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board, yun LTFRB, ipapamahagi na sa susunod na linggo, sabi nila, dapat pamahagi na yung 2.5 bilyong piso na fuel subsidy para sa mga drivers na meron ding subsidy, mga kaibigan. So, dapat lahat na mabigyan na ng ganyan, mga kabayan ko. Sa nangyayari ito, mga kaibigan, na linggo-linggong pagtaas ng petroleum products, talagang lugmok ang kababayan natin. Lugmok tayo sa kahirapan ngayon, mga kabayan. Hindi na kayang maghigpit ng sinturon ng ating mga kababayan. Magkano bang sahod ngayon bawat araw dun sa Sa national, I think ang minimum wage ngayon ay 537 pesos. Ang minimum wage sa NCR, mga kabayan. Mas mababa sa mga probinsya mga kaibigan. Dito ata, less than 400 pesos ang minimum wage. Hindi nga kaya yung 400 na pasahod para sa mga ordinaryong empleyado, mga kabayan. Hindi kaya. Sasabay pa yung pagtaas ng mga bilihin. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Ewan ko kung anong rapido atong, meron ka bang number ni Secretary Bello? Secretary Bello. Kasi kung meron ka, magandang interviewin sana si Secretary Bello Magandang interviewin sana, Secretary Bello. Pwede, interview mo si Secretary Piñol mamaya. Si Secretary Bello, mga kaibigan, ng DOLE, Department of Labor and Employment. Kung ano ang pupwede niyang gawin naman pagdating dito sa hirit na itaas yung sahod, minimum wage ng ating mga empleyado, mga kabayan. Dapat nga lang na mabigyan ng pansin, mga kaibigan ko, sapagkat yung huling salary increase ay ipinatupad yan noon pang taong 2018, mga kabayan. So that was 4 years ago. Hindi na nagtaas ng sahod, mga kabayan. Siguro naman, napapanood na rin mga kabayan ko na itaas ang sweldo ng nakararami dito sa Pilipinas. NCR and regional wage, mga kaibigan. Itaas na rin yan, mga kabayan ko, para magamit yung kanilang pinaghirapan ng ating mga kababayan.
hindi na ho sasapat mga kaibigan ko. Yung kanilang kinikita, hindi ba paring Dan Ramos at paring Venancio Medina, Don Venancio, hindi na sasapat eh. Tingnan mo yung sapatusan ni Don Venancio dyan sa Rizal Street. Halos wala na ho nagpaparepair. Halos wala na ho nagpapagawa ng bagong sapatos. Kasi higpit sinturon. Marami na ho na nagbalikan sa kanya mga kaibigan. Nagpadagdag ho ng butas ng sinturon. Nagpadagdag ng butas ng sinturon para humigpit ang ang sinturon mga kabayan. Iyan ho, talagang pahirap ho mga kabayan itong nangyayari ho sa atin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, Rapido Alan Season. 13 sandali na lamang ho mga kabayan bago sumapit po ang alas 9 ho ng umaga. Mamaya sa ganap na alas 9 ho mga kabayan, si Rapido Atong Remugat kasama si Rapido Bingo Lukasan sa kanilang palatuntunang bigat at ugat ng mga balita. So sila'y hihimay ho ng mga issues din mga kabayan ko. And I do understand, abangan ho ninyo, baka interviewin ho niya si dating Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, mga kabayan ko. So abangan lamang ho ninyo, no ho? Magandang umaga kay Board Member VC Ventanilla ng 3rd District. Good morning sa iyo, Board Member VC Ventanilla. Kumusta naman yung partner mo? Si Pagani-ganin Board Member Mark Roy Macanlalay. Sige, paspasan nyo. Hindi ho tumitigil makabayan itong si Governor Amado Pogi Espino III sa pagbibigay po ng ayuda. Tuloy-tuloy ho mga kabayan ko. Yan ang kagandahan ho mga kaibigan. Iniikot ho ang buong probinsya ng Pangasinan para magdala ho ng grasya sa ating mga kababayan. Bigas ho, namumudmud ho gamit siyempre yung pondo ho ng probinsya ho mga kaibigan. And that is very legal mga kabayan ko, na makarating ho sa mga constituents, iyon hong yung mga produkto ho natin, yung budget ho natin ng sa Pangasinan, mga kabayan. Ano ho? Kaya maganda ho itong ginagawa ni Gobernador Amado I. Espino III, mga kabayan ko. Meron hong 10 milyon din na yung pakinggan nga ho natin balita mula sa probinsya mga kabayan. Sandali lang at tayo Ang mga micro, small and medium enterprises ang siyang bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil sa pandemya, karamihan sa mga MSMEs ay halos magsara. Nung nagkaroon ng pandemic, yung product natin is na-stuck. Talagang wala kaming benta. Mas kailangan natin ng income kasi naghihirap. Sa tulong ng provincial government sa pamumuno ni Gobernador Amado Pogi Espino III, nakakaahon at lumalagong muli ang negosyo ng mga lokal na negosyante. Yung saving grace namin, yung sa provincial government na kinukuha nila yung product namin dito, binebenta nila on different municipality. Tinawagan nga ako na ibenta nila sa caravan ng probinsya. Nakatulong ng malaki kasi po ang monthly namin sa kanila is average 20K. Ilan lamang sila sa libu-libong natutulungan ng pamahalaang panlalawigan sa pagnenegosyo sa ating lalawigan. Sa gitna ng malaking pagsubok, tuloy-tuloy ang walang humpay na tunay at tapat na serbisyo para sa ating mga kababayan. Yun. Si Gobernador Amado I. Espino III, mga kaibigan, tuloy-tuloy ho. Ito yung caravan, mga kabayan ko, na ginagawa ho.
na iniikot ho, nakakarating ho yung mga produkto ho ng ating lalawigan sa iba't ibang lugar at mabili ho natin sa murang halaga at pwedeng pagkakitaan ho ng mga ito mga negosyante ho natin. Yan ho ginagawa ni Governor Amado I. Espino the third Makabay. Maganda yung programang yun na ginagawa ho ng ating gobernador, mga kabayan ko. Meron hong Lingayen Fish Sanctuary. Makibalita nga ho tayo, mga kaibigan. Tingnan nga ho natin yung medyo bumigay ho yung ating doon, ating recorded na audio para doon makapit. Anyway, sa ibang pagkakataon ho, may babahagi ho natin sa inyo. Ang nais ko lamang sabihin ho, hindi ho tumitigil, mga kabayan, itong ating gobernador na gumawa ho ng hakbang para makinabang ho ang buong Pangasinense, mga kaibigan. 7 minuto ho, mga kabayan, bago sumapit po ang alas 9 ng umaga. Dito po yan sa inyong programa, mga kabayan. Kasama ho ninyo ang inyong Rapidista Rapido Alan Season. Kahapon ho ay namasyal dito si board member Von Mark Mendoza. Napag-usapan ho namin dun sa special edition ng ating palatuntunan, mga 4 o'clock in the afternoon, yesterday, ang tungkol ho sa landfill. Sapagkat ang Pangasinan ho, mga kaibigan, kanya-kanya ho itong mga munisipalidad na maghahanap ho ng landfill kung saan ho nila pwedeng itapon yung kanilang mga basura. Yung iba ho dyan, meron hong municipal recovery facilities, MRF. Doon ho, isinesegregate ho yung mga basura. Kung kaya ho ng Tarlac na magkaroon ng sariling landfill, na yung landfill na yon, mga kaibigan, ay kumikita ho ng milyong-milyong salapi mula sa iba't ibang lugar, lalo na ang Baguio City, mga kabayan. Ang Baguio City ay binababa ho niya ang tunit-tunilada, daang tunilada ng basura every day. Diyan ho sa Tarlac, kumikita ho. Kumikita ang Tarlac mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan, mga kabayan ko. So lalo lang ho nating pinayayaman ang Tarlac. Why not do it in Pangasinan? We have viable areas, mga kabayan, sa lalawigan ho ng Pangasinan. Yun ho ang tinitignan ko ho, na sinasuggest ko ho. Siguro, pwede hong doon sa mga bulubundukin ho natin. Doon sa malayong lugar, nasakop ho ng Pangasinan na hindi ho makakaperwisyo. Pwede po yan, mga kabayan. Basta't may treatment. Kasi ang basura, kapag natubigan ho yan, ay talagang, masangsang ho yan. So, ang gagawin po dyan, mga kabayan, meron hong first stage, second stage, third stage na pwedeng lagusan ho ng katas. Yung huling agos ng katas, pwede mo ngang inumin. Ganun ho, mga kabayan ko, ang treatment ho sa isang maruming tubig, mga kabayan. So, iyan ho ay pang-international na landfill. So, pwede hong mangyari ho rito sa lalawigan ng Pangasinan. At sa aking pakikipagpanayam, wala pa nga ho tayo rito. Pero may binalak naman daw ho. Ang ating gobyerno ho sa lalawigan ng Pangasinan, nalaman ko din ho, mga kaibigan, na yun ho ay isa sa mga plano within the next 3 years ng ating hong gobernador kapag nangyari ho na siya ho ay makabalik sa ikatlong pagkakataong bilang gobernador, ang magkaroon ho ng isang landfill dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. So ang ganda ho, noong nag-uusap po kami ni board member, mga kabayan, may mga lugar, kaya lang siyempre marami kang dapat na i-secure muna para makagawa ng isang landfill. Siyempre,
titignan din kung pupwede kaya talaga yung isang lugar na gawing landfill. Sa tingin ko pwede dito ho sa parteng Aguilar, parteng mga Tarem, or even in Western Pangasinan. Pupwede hong gumawa ng landfill dyan. Kikita ho mga kabayan ang probinsya ng Pangasinan, lalo na ho yung bayan na paglalagyan ho ng landfill at magkakaroon din ho ng hanap buhay. Yun hong mga kababayan ho natin na pupwede hong kumuha ho, mag-segregate doon ng mga basura. Kukunin ho yung mga kapaki-pakinabang na basura mga kabayan. Ano ba tawag natin doon? Scavenger. Yung mga scavenger, mga kaibigan. Pupwede ho silang kumita ho ng sandamak mga salapi. Marami ho yumaman dahil sa scrap dahil sa basura. Marami yumaman ho dyan mga kabayan ko. Marumi na trabaho kung titignan mo. Pero nandun ho ang milyones sa mga basurang yan mga kabayan. Kaya kapag tinitignan ho ninyo yung mga ngalakal, yan ho mga nagpapadyak at dala ang kanilang tri-bike na punong-puno ho ng mga kalakal. Yan ho nakakapagpatayo ho ng bahay. Bisikleta ang dala niya, yung iba ho nakatricycle na nga ho. Katas ho ng basura ho yan mga kabayan. Magandang umaga kay Mayor Dong Kalugay sa Sual. Sige lang, ako'y nag-iipon ng bala. Ako'y nag-iipon ng mga issues mga kabayan. Kaugnay ho dyan sa Sual, Pangasinan. Maging sa Santa Barbie. Santa Barbara, magandang umaga dito sa nagbabalik na alkalde ho. Ang nagbabalik na alkalde mga kaibigan ng Santa Barbara, si former Mayor Carlito Lito Zaplan. Kasamang kanyang tandem, si Gani Ico. At yung mga councilors ho nila. Paring Alex Ferrer, magandang umaga sa lahat dyan, sabi niya, sa Pangasinan. Always safe kayo. God bless you all, sabi ni paring Alex Ferrer. Likewise, compadre Rose Gonzales. Good morning, Sir Alan. Good morning din sa iyo, ha? Good morning, Idol. Lodi Alan Rapido, sabi ni paring Raymond. Magandang umaga din sa iyo. Sa inyo lahat, pakishare na lamang ho itong ating program, mga kabayan. Kahit natapos na ho tayo sa ating program, ay pwede ho ninyong balik-balikan itong atin hong atin hong Facebook page at mapanood ho ninyo yung latest commentary ng inyong palatuntunan mga kabayan. Hoy, wala na ho tayong oras. Pagani-gani Mayor Maya Karamat, Vice Mayor Kevin Macanlalay, Tansari Konsehalis na Gerald Navarro, Gerald Official, sino pa? Si Perry De Vera. Sino pa yung ibang ninyo dyan? Counselor ninyo. Pakipasa na lang sa akin. Magandang umaga. Si Counselor Danoli, magandang umaga sa iyo. Mga kaibigan, mag-iwan ako ng isang magandang umaga. Babalik ko ako sa araw ng bukas, mga kaibigan, alas 8 hanggang alas 9 ho ng umaga. Thank you. Abangan ho ninyo ang susunod na palatuntunan, si Rapido Atong Remog at kasama si Rapido Bingo Lukasan. Thank you. Good morning. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin.
Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season.